awitin na pinagkaloob ng ating mga kapatid. Ang sarap pakinggan, ano po? Para pag gusto kong sabihin ay more. Ganun pa man ay tayo po magpapatuloy sangayon po sa ating programa. Naalala ko po yung isang kwento nung pagkatapos nung 2001, September 11. Sino po nakakatanda po nito? Yung tower. Yung Twin Towers na binomba. Pagkatapos po noon, after a few days, meron pong doon sa elevator, nagkasabay-sabay sila at nagkukwentuhan sila tungkol doon sa nangyari a few days ago. Sabi nung isa, buti na lang bago ang sapatos ko, sabi niya. Dahil bago mo mga kapatid, nagkabalto siya doon sa kanyang paa. Kailangan niyong huminto para bumili ng Band-Aid. Ano ho? Na-late siya ng pasok. Ano? Kasi anong oras po sumabog yung mga building? Mga just about 9 o'clock. Yan. Dumating siya mga 9:45. Kaya pagdating niya, hindi na siya makalapit kasi wala na, sumabog na. Actually, sa mga kasama nila sa elevator, ano ang sabi niya? Ako naman, sabi niya, napapalan ako na bumili ng donut. Sa mga offices. Merong mga ina-assign. Toka-toka para pagdating ng break time, meron silang kakainin. Sabi niya, buti na lang una kong pinuntahan, wala. Naghanap pa ako na madala kong donut, kaya na-late tuloy ako. Habang nababasa ko yung kwento, mga kapatid, sabi doon sa conclusion, in God's eyes, there's no such thing as coincidence. Sa mata ng Diyos, wala po yung incident, yung pangyayari na nagkataon lang. And this morning, mga kapatid, you are here not because of coincidence. Sister Lina, Sister Glo, yung ating mga kapatid, Bulanon, Bulanyo family, it's not a coincidence that we are here this morning. All along, it was planned by God. Planned by God. At alam niyo mga kapatid, kagabi, nag-uusap kami ni Sister Luz. Ang sabi niya, ay tinawag pala ako pagkatapos sila mag-usap ni Sister Edwina. Mag-Alex, halika. Ito po yung lote na gusto nating bilhin. At ang total na halaga po ay kulang-kulang na 4 na milyon. 4 na milyon. Tina po, Sister Luz. 50% down. Oy, medyo maganda ng konti. Pero saan ko kunin? Sabi niya, sa misyon. At sabi niya sa akin, alam niyo po, yung GMA Central nga tatandaan mo, naipatayo natin na hindi tayo namungutang. Hindi tayo namungutang mo. At alam niyo po, sunod-sunod na memories, Sister Ayan. At alam niyo, nung Miyerkules, kung nakadalo po kayo sa Central, andun si Pastor Asher Torres. Ano po yung first name niyo, Pastor Asher? Neb? Neb? Neb, no? Neb. Pastor Neb Asher Torres. At dun sa kanyang sermon, mga kapatid, bago pa yun, nandun kami sa likuran. At napag-uusapan namin yung kasaysayan ng GMA Central. At makikita niyo bukang bibig, GMA Central. At alam niyo po, hindi ko inisip na yung kalagayan ng GMA Central ay marating na yung ganyang kalagayan. Nung bago po yung Sabbath School Congress, sabi sa akin ni Pastor Lai, sama ka Brother Alex? Ay baka hindi po.
ibibida pa naman ng Cavite Mission ang GMA Central doon sa Congress. Hindi ko po pinansin, mga kapatid. No. Subat nung Merkules, nagkukwentuhan po kami. O nga, no? Sabi ko gano'n. At si Pastor Torres, sabi niya, care group? Okay, sabi ko po, may manual pong care group yan eh. Noong 2019 po, na itatag ang Cavite Mission 2019. Ang unang presidente po niyan ay si Pastor Parulan, kung nakatandaan po ninyo. At siya gumawa ng manual, care group manual. At isa po doon sa kasama sa manual ay ang GMA Central, yung programa. At sabi ni Pastor Lai, alam niyo Pastor, 2019 po yung ginawa, pero 10 years before, ito na yung programa. 2009, may programa na po tayo ng care group. Habang tinitingnan ko po itong ating ito po ay report ng Cavite Mission tungkol sa tithes and offering for the first quarter. Ito po ano ko. Sa buong Cavite, mga kapatid, 3 ang tinatawag na church, single church pastorate. 3 pong churches. GMA, yung Tubuan, at isa sa Imus. Nako. Pero pag tingnan niyo po itong report na ito, ang GMA Central, kasama na po tayo doon, Gabriel at ang Malia, siya po ay pangatlo sa pinakamataas na tithe giver. Mahigit 1 million na po, first quarter pa lang. Tithe. Bakit pangatlo? Nako. Ang una po kasi ay PIC. At ang pangalawa po ay AYAS. So, pangatlo lang po tayo. Ayan. Nako. At binabalikan ko mga kapatid, yung ating karanasan, hindi po natin ninais na maging single church pastor. Hindi po natin ninais. Hindi natin ninais na pinakamataas na tithe giving church sa buong Cavite. Ano tatandaan ko lang po noon mga kapatid, sa bawat paggabay ng Panginoon ay tayo'y tumutugon. Yung pabalita po sa health reformation, sa vegetarianism, bago pa po ito prinomote doon sa ating Sabbath School lesson, nauna na po ang GMA Central. Siguro po mga ahead tayo ng 7 years. Marami na nagplano. Nagpanukala na maging vegetarian. After 7 years, lumabas yung lesson tungkol sa vegetarianism. Ang righteousness by faith ni Morris Venden. Tinatalakay po natin tuwing Merkules, Sister Ayen. After siguro mga 5 years, lumabas naman sa lesson natin yung about righteousness by faith. Ano po nais ko nito mga kapatid? Pinangako ng Diyos ng kanyang bayan ay hindi buntot, kundi ulo. Mga kabataan, ano po? You are Seventh-day Adventist and you are expected na hindi maging buntot, kundi maging ulo. Kung hahayaan mo lang na ang Panginoon ang mamuna sa iyo. Bakit po kinukwento ito mga kapatid? Mamaya po pwede niyo pong tingnan dito, ibigay ko lang kay Brother Samson. Ayan. Sapagkat mga kapatid tayo, hindi nagkataon na dito tayo dinala ng Diyos ngayong araw ng Sabat. At tayo ay nasa kalagitnaan ng kasaysayan ng pagtatayo ng pantayog ng katapatan ng Diyos. Nung ginagawa po yung GMA Central, bago magsimula, bayanihan, devotional, Brother Peter. At pagkatapos, sa hapon, devotional. At pagkatapos, sabi gano'n, sige, sa finals, doon din tayo magkita-kita. Sino po natandaan niya sa finals?
si Efren Reyes. No? Di ba? Sa finals, doon tayo magkita-kita. Malalim po yun, ano? Sa finals, doon tayo magkita-kita. Natapos po, ibang kapatid, nangamatay, natapos ang church. Naalala namin si Brother Ilacas. Basta doon sa katapusan, sa finals, doon tayo magkita-kita. At natayo ang GMA Central. Mga kapatid, sabi namin, hindi katapatan ng mga members ang pinag-uusapan, kundi katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. At kung aayahan natin ang Diyos na gawin ang kanyang pangako sa atin, magaganap. Most of the time, nilalabanan natin yung magandang plano ng Diyos. That's why hindi niya magawa yung kanyang pangako na hindi tayo magiging buntot, kundi tayo ay magiging ulo. Supposedly mga kapatid, ngayong araw na ito ay stewardship Sabbath, Sir Christy. At kagabi sabi ko, bukas na ako maghahanda, may materials naman na binigay si Pastor Lizer. Subalit pagbukas ko po nung kaninang umaga mga kapatid, ang araw na ito ay International Day of Prayer and Fasting. At naalala ko mga kapatid, yung GMA Central ay nakahakbang. Ano ho, tayo ay napagpatayo ng church sa kapurihan ng Diyos at nagabayan ang mga kapatiran dahil lang sa pagpapakumbaba doon sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi ko po sinabi kay Sir Christy ng ating magiging paksa ay about International Day of Prayer and Fasting. Bagamat may nakahanda po ako na materials na sana ay tungkol sa stewardship. Ganun pa man mga kapatid, hayaan po natin na gabayan po tayo sa pag-aaral. At alam niyo po, kailan nagaganap ang International Day of Prayer and Fasting? Ito po ay nagaganap tuwing unang Sabado ng bawat quarter. Every first Sabbath of the quarter na nagkakaroon ng International Day of Prayer and Fasting. Ngayon ang tanong, sa Company Gabriel kaya ay magkakaroon tayo ng fasting? Nagkakatingin. Meron kaya. Ano? Ganun pa man mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Doon sa aming pag-aaral, doon sa aming life coaching ng mga kabataan, nadaanan namin yung about fasting. Okay. Saglit lang po Ayan. Ay, sa AB pa paano to? Chip. That's 6. Ano po, ano? Sa pag-aaral po namin sa mga kabataan, may iba't ibang klase ng fasting mga kapatid. Kadalasan yung tatawag na full fasting ay walang tubig, walang pagkain. Okay, yun po yung full fasting. Hindi ka kakain, no? Hindi ka rin iinom ng tubig. Ayan. Ang sumunod po ay yung partial fasting. Walang solid foods, pero water. Okay. Yung pangatlo naman po ay tinatawag na selective fasting. Nagfa-fast ng ibang araw or
umiiwas sa ilang uri ng pagkain. Dito po kasama yung Daniel's fasting. Ano yung Daniel's fasting? Di ba? Subukan mo, after 10 days, hindi kami iinom ng inumin ng ari, hindi kami iinom ng pagkain ng ari, bigyan mo lang kami ng prutas at gulay, at tingnan mo kung sino ang higit na malusog. So, abstinence doon sa ibang uri ng pagkain. Pero kumakain pa din, umiinom pa din. Kaya may mga pagkain na iniiwasan. At ang pang-apat po ay tinatawag na non-food fasting. Meron pala nun. Ano ho? Yung ating mga cellphone, pagpahingahin din natin. No? Hindi tayo no? Cellphone. Pagpahingahin din natin. Yung ating mga pinagkakaabalahan, halimbawa, may pinsan po kami, siya po isang Baptist. Ang ginagawa niya po pag Wednesday, fasting siya. No? Yung normal na ginagawa niya sa araw-araw, hindi niya ginagawa kapag araw ng Miyerkules. Kasi nga, siya ay fasting. Ayan. So, pwede na po tayo mag-fasting, mga kapatid, ano? No? Pwede naman sabihin na mamayang tanghali, isang ulam lang at saka kanin ang aking kakainin. Pwede kaya? Ano? Pag napaharap ka na doon sa marami, minsan hindi mo na alam kung anong kukunin. Ayan. Pero subukan po natin mga kapatid, ano? Bilang pakikiisa sa International Day of Praying and Fasting. Mga kapatid, bakit kailangan natin makiisa? Alam niyo po, International Day of Prayer and Fasting ay bahagi po ng programa ng ating iglesia na may kinalaman sa revival and reformation. Mga kapatid, ano po, noong 2010, pinasimulan po ang programang ito. Ano po layunin? Para mahanda po tayo na manirahan sa langit. Ikaw ay isang Adventist. Pag sinabing Adventist, siya na nag-aantay sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Ay kung wala kang plano na tumira sa langit, eh sayang lang, ba't ka pa nag-aantay? Ay diba? Eh paano pag naligtas ka? At nakarating ka sa langit? Paano na? Ayan. So, bahagi po ng programa ng Revival and Reformation ay International Day of Prayer and Fasting kasama nung 7-7-7 prayer. At ngayon pong quarter na ito, ang pamagat po ng ating pag-aaral ay preparing for the final events. Sir, hindi nakalock. Ayun, okay na. Okay mga kapatid. Sige. Ito po ay pinadala ko doon sa ating group chat para po meron kayong reference, maunawa. Sapagkat ngayong umaga ay atin lang pong papasadahan ng mabilis. Okay. 2024 po ay inihanda every quarter. Ang paksa po ay pag-aantay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Noong first quarter, ang pinag-usapan po ay pray. Noong second quarter ay study the Word. At ngayon pong quarter na ito, ngayong araw na ito, ang ating pag-uusapan ay watch. Sabi sa akin ni Sir Christy, nung binasa niya sa Tagalog, yung Matthew 24:42, mga puyat kayo. Ang sabi ni Sir Christy, Brother Alex, di ba bawal magpuyat? Sir Marie. Diba? Ay, sabi ko mamaya pag-usapan natin kung ano yung pagpupuyat na yan, watch. And sa susunod po, last quarter, ito po ay buwan ng Oktubre. First Sabbath, ang ating pag-aaralan ay serve, paglilingkod. Ngayon po, dinadala ko po ito sapagkat para maunawa natin mga kapatid. Ang apat na paksang ito ay dinadala po tayo sa paghahanda sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Kung may Adventist man po na hindi excited sa pagdating ng Panginoon,
ay, ano po, aral po ulit tayo. Ano? Tingnan natin ang ating identity bilang mga Seventh-day Adventists. No? Adventist. Ano ibig sabihin ng Adventist? Siya na nag-aantay sa pagdating ng Panginoon. Ayan. Sabi po rito, yan. The disciples asked Jesus for the signs of the destruction and the end of the world. Buksan po natin ating mga banal na kasulatan sa Mateo 24. Yan. Matthew 24. Verse 1, ang sabi po rito, lumabas si Jesus sa templo at paalis na, nang lumapit sa kanyang mga lagad niya upang ipakita sa kanya ang gusali ng templo. Verse 2, ngunit siya'y sumagot at sinabi sa kanila, hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan, sinasabi ko, walang matitira ng isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Ito po yung pagkakataon, no, nang sila'y lumabas. During that time, ang pinakamagandang building doon sa kanilang lugar ay ang templo ng Panginoon. Hangang-hanga sila, mga kapatid. Subalit, sabi ng Panginoon, darating ang panahon na ang templo ito ay magigiba. Walang bato sa ibabaw ng kapwa bato ang may iwan. At hindi makapaniwala ang mga alagad. Sabi po, Jesus doesn't start with war or pandemic, economical crisis or natural catastrophes. His first word is watch. Pag pumunta po kayo sa verse 42, 24-42 ng ating banal na kasulatan, ang sabi doon, magbantay kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Sabi nga, walang nakakaalam ng araw at oras ng ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Ito po yung ating, sabi nga sa Bisaya, bantay ka, Sister Fitzy. Bantay ka. At ang sabi po rito, ito na po, Sir Christy. Watch. Ibig sabihin, magbantay ka. At, ano po, mapapansin po ninyo, ang ating Panginoong Hesus sa kanyang sinagot, okay, Jesus wants them to watch. How do you watch? Paano tayo nagbabantay, mga kapatid? Nung tinawag ng Panginoon yung si Gideon kasama ng kanyang 300. Natandaan niyo po ba yung kwento? Gideon and his 300. Nagsimula po sa 32,000. Nung nanawagan si Gideon, lahat ng gustong lumaban doon sa mga Pilisteo ay magsiparito. Ang unang mga volunteers ay 32,000. At nakita ni ng Panginoon, Gideon, masyadong marami yung 32,000. Pauwiin mo yung mga natatakot. Pauwiin mo yung mga bagong kasal. At ang natira po, mga kapatid, ay ilan? Hindi pa po. 10,000 pa po muna. Ano mo? 10,000, no? Nagsiuwi yung mga tatakot, hindi buwang loob, mga bagong kasal, nagsiuwi. At ang naiwan ay 10,000. At sabi ng Panginoon kay Gideon, Gideon, marami pa rin. Alam niyo kung ilan yung kalaban? 100,000. Pero sabi ng Panginoon, Gideon, marami pa rin yung 10,000. Hindi ko alam kung ano reaction ni Gideon. Kung napatingin siya sa Panginoon, o nagtataka siya,
ang daming kalaban, 10,000 na nga lang naiwan, marami pa din. Sabi ng Panginoon sa kanya, dalhin mo doon sa ilog, painumin mo. Di ba? Kung sino yung iinom, luluhod, at yung tubig ay dadalhin sa kanyang bibig, siya yung paiwan mo. All the rest, pauwiin mo. Mr. Josie, ilan ang umuwi? Oh? Binaligtad ko lang ang tanong. 9,700. Kasi nga 300 yung naiwan eh. Eh di ba? Yung iba kasi, hindi lumuhod at dinala yung kanilang tubig sa kanilang bibig. Ang ginawa nila, lumuhod, doon mismo uminom ng diretsyo sa ilog. Bakit po? Sa digmaang pisikal mga kapatid, yung mga uminom, habang umiinom ay handa sa mangyayari sa kanilang paligid. Ibig sabihin ay nagbabantay. Aware sa nangyayari sa kanyang palibot. Na habang yung China ay binobomba ng tubig, yung mga mangingisdang Pilipino, iisipin mo, ano implication nito sa biblical prophecy? Habang hindi pa natapos ang matagal na gyera ng Ukraine at saka ng Russia, ito ba'y nasusulat sa Biblia? So pantay ka, nagbabantay ka sa mga pangyayari. Okay, kailangan matapos po tayo sa oras para pa makapag-fasting po tayo. So in Matthew 24, Jesus asked his followers to do the same. He says to watch, stay focused, keep your eyes on the goal, the captain of your salvation and his kingdom. Do not allow anything else to distract you. Whatever distracts you is that will choke your relationship with God and keep you from entering heaven. Yung 300 pinilit ni Gideon na may labanan. Hindi nila inalintana yung kanilang kalagayang pisikal, pagkauhaw, bagamat sila'y nauuhaw. Teka mga kapatid, 10,000 lahat ay uminom. Ibig po sabihin, lahat sila'y nauuhaw. Subalit yung iba, alam nila, kaya tayo na andito. Hindi lang basta uminom. Meron tayong malawak na tinitingnan. Yung aking hanap buhay, yan ay hindi yung ultimate goal ko. Kung ako'y mag-aaral, hindi yung pag-aaral ang ultimate goal ko. Ang ultimate goal ko ay makarating doon sa langit. Bakit kaya, Sister Ami? Because our citizenship is in heaven. Ang ating pagkamamamayan ay doon sa langit. Ngayong umaga muli sinasaliwan ng Panginoon na bagamat ay magkakaiba ng hanap buhay, everyday magkakaiba yung ating karanasan, iisa yung ating patutunguhan sapagkat tayong lahat ay mamamayan ng langit. Lahat tayo ay pinanukala ng Diyos na makarating sa langit. Kaya lang pagkaminsan na out of focus tayo. Nalala po isang philosopher, sabi niya ganon, affluence is more tempting than poverty. Ano ibig sabihin, Brother Alex? Sa kasaganaan ng buhay, tayo ay na-out of focus kaysa sa kahirapan. Di ba? Napansin nyo? Pag tayo hirap na hirap, abot-abot yung ating pagluhod. No? Panginoon, isang sainga na lang po ito. Sana po may dumating na ulit. Ay, di ba? Nasa kagipitan tayo, panayandalangin natin sa Panginoon. Pero kapag ginhawa, Brother Peter, hayahay din.
pati pananampalataya ay akay din. Ano? Pero sinasabi po sa atin dito, to be watchful is to focus on our goal. Our goal is to be with God when He comes the second time. So ang sabi po, stay focused, watch, so nothing gets between you and God. Ano daw po ang Diyos-Diyosan, mga kapatid? Anything that comes between you and your God. Ang mga Diyos-Diyosan po ay mga bagay na pumapagitna, na humahadlang ng iyong relasyon doon sa Diyos. Naalala ko po yung mag-asawa. Maraming taon sila hindi nagkaanak. At sila po ay blessing. Halos lahat ng services na sa church, masigla, talented. After 7 or 10 years, ipinanganak ang kanilang firstborn, panganay na anak. At dumating yung time, Brad, hindi mo na kami makakatalo ha. May sakit si baby. Understandable. Alaga mo yung pamilya niya. Sunod na mga araw, Brad, uuwi na kami ha, kasi si baby, naglilikot na. Sorry, Brad, na-late kami, kasi si baby tulog pa. Bandang huli, naapektuhan yung kanilang kasiglahan sa iglesia. Hindi po masama ang magmahal sa ating mga anak, sa ating pamilya. But, if it comes between you and your God, may tanong, kumusta ako sa aking relasyon sa aking Panginoon? Dati-dati, sigla-sigla, pag Miyerkules, Biyernes ng gabi, pero hayaan mo na sila. Kahit wala naman tayo dyan, tuloy naman ang programa eh. Ay, di ba? Pero alam mo, may part ka sa program, hayaan mo na. May papalit naman sila. Di ba? So, anything that comes between you and your God, we are becoming stay out of focus. All real relationships take time. Huwag kayong mag-alala mga kapatid pag nandito sa ganitong kalagayan sapagkat yung ating pagrelasyon sa Diyos ay sabi nga kanya-kanyang degree ng pagrelasyon. Sabi nga ni Father Mike kanina doon sa ating lesson, napansin nyo, pare-pareho tayo, magkakaiba lang yung ating kalagayan. At mga kapatid, sa lahat ng relasyon, kailangan ng oras. Lahat ng relasyon, mga kapatid, yan. Nagtatapikan si Brother Kevon at saka si Brother Harvey. May ibig sabihin yung kanilang mga tapik. Kaya ka siguro iniwan, yung binigyan ng time. Hindi naman siguro ganun, ano? Hindi. Okay. So, there is no such thing as having a close relationship with someone without spending quality time with them. Okay. Paano natin ito lalakihan? We must start now. We must start today. You cannot procrastinate, have other priorities. Yung ating relasyon sa Panginoon, natin simulan na ngayon. Alam niyo po, touch na touch ako sa testimonies ng mga kapatid kagabi. Hindi nyo lang alam.
Sabi ni Brother Samson, 3 weeks na ako nag-vegetarian. Sabi naman sa Edwina, ba't hindi natin kaya simulan mag-vegetarian na rin tayo? Pero mga kapatid, bakit ako natutuwa? Ibig lang po sabihin, pinahalagahan natin yung bawat liwanag na dinala sa atin ng Panginoon sa umaga na ating pag-aaral. Sabi natin, paulit-ulit na lang yun, Brother Alice. Oo nga, paulit-ulit. Pero kahit ulit-ulit, may liwanag at liwanag na dumarating. Hindi nasasayang yung ating paglahok. Hindi nasasayang ang ating pananambahan kasi bawat katotohanan dinadala sa atin, nagiging, faithful. At habang naging faithful tayo sa liwanag, marami pang liwanag ang dadalhin sa atin. And, ang sabi pa rin sa pag-aaral, today, you must encounter God today, remain in Him today. Sabi ko nga, hindi nagkataon, kaya kayo naandito, pinag-aaralan natin ito. Bagamat ang paksa natin dapat ay stewardship, nandito tayo ngayon sa International Day of Prayer and Fasting. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, ito na ulit pasimula ng pagrelasyon mo sa akin today and stay with Him. At ang sabi po dito, you must start now, you must start today, you cannot procrastinate or have other priorities. Ano po sa Tagalog yung procrastination? Ha? Yun. Ano? Excuses. Nung nag-aaral po ako ng social studies nung ako'y high school, sabing ganon, ano ang karakteristik ng Pilipino? Yun, alam na, tinuturo pa sa school. May tinatawag pa tayong Filipino time. Ang sakit sa tenga, Late? Filipino time kasi. Pero, sabi ganon, hindi tayo dapat magpatumpik-tumpik. Wala nang maya-maya na, kundi ngayon. Because, ang sabi, today is the day of salvation. 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Ngayon ang araw ng ating kaligtasan. Today, prepare for tomorrow and for eternity. Ito na po yung unang hakbang natin patungo sa buhay na walang hanggan. Tatapusin po natin ito ng 11:50. Ayan. In Matthew 7:16, alam niyo po ang laman ng Matthew 7:16? Sino po nakaka-alam nung talata doon? Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Sabing ganon, yung bunga ay hindi nahuhulog ng malayo sa puno. Diba? Kung ano ang puno, siyang bunga. At sabi po sa John 15:5, alam niyo po yung talatang John 15:5? Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Mga kapatid, we can be watchful. Kasi, Father Alex, sanay ako magbantay. Bakit po? Gwardiya ang trabaho ko eh. Di ba? Pero, yung iba po, ay nakakatulog din. Naalala ko po isang gwardiya na nagkukwento. Meron tinatawag silang SOP, Battalion SOP. Ano yung SOP? Yon, sleeping on duty. May isang guard, sabi niya sa akin, sir, talaga hindi maiwasang makatulog eh. Pero may technique po ako. Paano? Sabi niya, sir, nakatulog ko na kayo kung gano'n. Nung namalayan ko po yung aking operation supervisor nasa harapan ko na, hindi ako nagpapagulat. Ang gagawin ko po, pag angat ng ulo ko, magsa-sign of the cross po ako.
Kaya kanyang supervisor na po napapakamot sa ulo. Ano ho? Ang point po mga kapatid, kahit kano ka galing na gwardiya, makakatulog at makakatulog ka. Lalo pat pag ang duty mo ay sa gabi. Ewan ko sister, pinag-aagawa nila yung duty sa gabi. Ayaw natutulog, ano ho? Di ba? Kahit takot pa yan, basta makakatulog, okay lang. Ayun. No? Ang sinasabi po ito sa John 15:5, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Makakatulog at makakatulog kayo kahit anong pagbabantay ang gagawin ninyo. But, if you are connected with me, hindi ka makakatulog sa iyong pananampalataya. Yung parang may sixth sense, may ibang galawan na pa lang, alam mo na kagad, uy, masamang palatandaan ito. Uy, di ba? Kasi nga, ikaw ay nakakonekta sa Panginoon. Ang sabi po dito sa ating babasahin, Jesus clearly underlines that we must remain in Him and He in us, and that we should never separate from Him. Yung sekreto po sa Great Controversy. Dakilang tunggalian po. Tagal, yung Bible. Opo, yung libro. Yan po ay tunggalian ng masama at mabuti. Ayan, ang sekreto po ay pananatili kay Kristo. Mga kabataan, ang daming temptations along the way. May isang kabataan po akong nakilala, mga kapatid. Nagbo-voice of youth na mag-isa. Kilala mo ito, Sister Ayan. Alas 5, ando na siya. At yung voice of youth po noon, talagang tolda. Yung tolda na gamit niya, ito pong sako ng bigas. Siyang naglagay ng mga poste. Alas 5, naayos niya na. At 5:30, nagtuturo siya sa mga bata. Pagdating po sa gabi, siya rin ang speaker. Napakasigla ng kabataan. Dangan nga lang po, hindi niya nabantayan. Nagkaroon ng girlfriend na hindi Adventist. Nabuntis yung kanyang girlfriend. Nagkaanak. Lumabas ng simbahan. Simula ng mga kapatid, hindi na nakabalik sa simbahan. Sayang. Pumasok pa siya ng PUC nung araw sa Ari. Kasabayan ni Noel de los Santos. At ngayon, makikita ko na, minsan nakasakay ko sa jeep. Ay, papacheck up ako niyan, Kuya Alex. Minsan nagdadrive ng sariling jeep. Magbabayad ako, ayaw tanggapin. Tingnan ko yung driver. Sige, Kuya. Nakita niyo nakabihis ako. Sisimba ako sa church. Siya dito naghahanap buhay. Nakakalungkot mga kapatid. At alam niyo, tuso ang kaaway, Sister Mahal. Minsan pagkakamali mo, ilulugmok at ilulugmok ka. At pag hindi ka nakabangon hanggang pagtanda mo, hindi ka makapanumbalik sa Panginoon. Ganong katuso ang kaaway. Wala namang mali sa simula. There's nothing wrong. Wala akong ginagawang masama. Habang tumatagal ito na. Mga kabataan, sabi nga, bantay tayo doon. Be watchful. Tatapi ka na naman sila doon sa likuran. He says that if we remain in Him, He says that if we remain in Him, we will surely produce fruit. There will be growth and result. The fruit takes time to mature as well. A gardener doesn't plant a mango tree and expect for beautiful, ripe mangoes to be hanging on the trees the next day. It takes good soil, nurture, sun, water, and time. Mga kapatid, hinihighlight ko lang po. Burying yourself in God, continually in His rich soil, the result,
will result in a beautiful fruit. Mga kapatid, nawa po ano ho, ngayong umaga minsan pa nakita natin ang ating mga sarili. Una, para tayo pinapaalahanan ng Panginoon. Pangalawa, nakita natin tayo mahalaga sa kanyang kaharian. Nung sinabi natin na walang mawawaglit kahit isa, it's the will of God. 2 Peter 3:9. 2 Peter 3:9. Walang mawawaglit kahit isa. At ang garantiyan, mga kapatid, na tayo ay mamumunga is, subsub natin ating mga sarili sa Diyos, manatili sa kanyang iglesia, and surely magkakaroon ng magagandang bunga. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, nawa, ngayong araw ng Sabat, na International Day of Prayer and Fasting, sariwain natin muli ang ating pagkatawag bilang mga Seventh-day Adventists, and especially as members ng Company Gabriel. At masumpungan po tayo sa ikalawang pagparito ng ating Diyos na handa na manirahan doon sa langit. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.